You amassed your fortune during the economic downturn in Mexico in the 1980s. Is the current financial crisis sweeping the world an opportunity to build a fortune? Sure, always. I think there are not good and bad times for the people that how to work and has the means to work. Alam mo ba na hindi lahat ng mga bilyonaryo ay nakatira sa mansyon, sumasakay ng private jet o palaging bumibili ng mga mamahaling bagay? Opo, may mga bilyonaryo talaga na mas pinipiling mamuhay ng simple. Para bang ordinaryong tao lang sila, kahit na bilyon o trilyon ang laman ng kanilang bank account. Sila ang mga may-ari ng higanting negosyo at kilalang brand sa buong mundo. Pero sa kabila nito ay nakatira pa rin sila sa lumang bahay na binili pa nila dekada na ang nakalipas. May ilan pa ngang nagdadrive pa din ng lumang kotse, kumakain sa kantin ng mga empleyado at namimili sa murang grocery store. Pero bakit nga ba ginagawa ito ng ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo? Disiplina ba ito, paniniwala o simpleng kagustuhan lang na manatiling low-key kahit anong taas ng kanilang yaman? Sa video na ito ipapakilala ko sa inyo ang mga taong nuknukan ng yaman pero nanatili pa ding simpleng tao. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Warren Buffett. Kapag pinag-usapan ang mga pinakamayayamang tao sa buong mundo, laging kabilang sa listahan ng tinaguriang Oracle of Omaha na si Warren Buffett. Mayroon siyang tinatayang yaman na higit sa $120 billion. Pero ang nakakagulat dito, sa kabila ng napakalaki niyang kayamanan, nananatili pa rin siyang simple at mapagpakumbaba. Imbes na tumira sa engrandeng mansyon, nakatira pa rin si Buffett sa parehong bahay na binili niya pa mahigit 50 taon na ang nakalipas. Para sa iba parang pag mayaman ka ay imposibleng hindi ka lilipat sa mas marangya at modernong tahanan. Pero para kay Buffett ang kanyang bahay ay sapat na. Isang simbolo ng kanyang paniniwala na hindi kailangang magpakaligaya sa luho para maging masaya. Ganon din pagdating sa kanyang mga biyahe. Kahit siya ang may-ari ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng private jet sa mundo, mas madalas pa rin siyang pumipili na bumiyahe gamit ang economy class. Isang bagay na halos hindi mo maririnig sa iba pang bilyonaryo na sanay sa sobrang luho at eksklusibong serbisyo. Ngunit ang pinaka natatangi kay Warren Buffett ay hindi lamang ang kanyang pagiging matipid, kundi ang kanyang malasakit sa kapwa. Kilala siya bilang isa sa pinakamalaking philanthropist sa buong mundo. Nangako siyang ibibigay ang halos lahat ng kanyang kayamanan para makatulong sa iba, lalo na sa edukasyon, kalusugan at laban kontra kahirapan. Isa siya sa mga nagpasimula ng Giving Pledge kung saan hinihikayat ang ibang bilyonaryo na i-donate ang malaking bahagi ng kanilang yaman para sa mas mahalagang layunin. Sa madaling salita, pinapakita ni Warren Buffett na ang tunay na sukatan ng kayamanan ay hindi kung gaano karaming ari-arian o luho ang naipon mo, kundi kung gaano karaming buhay ang nabago at natulungan mo. Siya ay halimbawa na kahit nasa tuktok ng yaman, posible pa ring mamuhay ng simple at makabuluhan. David Cheriton. Kung karamihan sa mga bilyonaryo ay nauugnay sa marangya at magarbong pamumuhay, ibang-iba ang kwento ni David Cheriton, isang propesor mula sa Stanford University. Tinatayang nasa mahigit $1 billion ang kanyang net worth. Pero sa kabila ng kayamanang iyon, pinili niyang mamuhay ng simple at halos hindi mo aakalain na isa siyang bilyonaryo. Si Cheriton ay kilala sa pagiging praktikal at sa pag-iwas sa mga bagay na labis at magarbo. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang sariling paggupit niya ng buhok. Habang ang ibang taong mayaman ay may personal stylist, siya naman ay kontento na hawakan ng gunting para sa sarili niyang gupit. Oo, ginugupitan niya ang sarili niya. Sa ganitong paraan, malinaw niyang ipinapakita ang kanyang pagkagalit sa labis na luho. Mula pa noong 1981, nanirahan siya sa parehong bahay at hindi niya ito pinalitan ng mas marangyang tirahan. Habang ang karamihan ng mga bilyonaryo ay palipat-lipat ng mansyon, pinili niyang manatili sa lugar na matagal na niyang nakasanayan. Bukod dito, ang kanyang kotse ay isang luma at halos antikong Volkswagen mula pa noong 1986. Sa halip na bumili ng mga bago at mamahaling sasakyan, pinili niyang manatili sa simple at maaasahang kotse na ito. Pero kahit simple ang kanyang pamumuhay, hindi ibig sabihin ay madamot siya sa paggamit ng kanyang kayamanan para sa mas makabuluhang layunin.
Isa siyang aktibong philanthropist lalo na sa larangan ng edukasyon at agham. Nagbigay siya ng $25 million sa University of Waterloo para sa kanilang computer science school, kaya ipinangalan na ito sa kanya bilang David R. Cheriton School of Computer Science. Nagbigay rin siya ng $2 million sa University of British Columbia at $7.5 million para magtatag ng bagong academic chair sa computing at para sa kurso tungkol sa computational thinking. Ipinapakita ng mga donasyong ito na higit na mahalaga kay Cheriton ang mag-ambag sa hinaharap ng edukasyon kaysa sa pagpapakita ng kayamanan. Para sa kanya, mas makabuluhan ang mag-iwan ng pamana ng kaalaman kaysa bumili ng mga mamahaling gamit. Sa madaling salita, si David Cheriton ay isang halimbawa ng bilyonaryong pumipili ng pagiging simple at ginagamit ang yaman para magtulak ng pagbabago at pag-unlad sa larangan ng edukasyon at teknolohiya. Asim Premji, the Indian Bill Gates who watches every penny. Si Asim Premji na kilala rin bilang Indian Bill Gates ay isa sa mga pinakamayamang negosyante sa India. Ngunit kahit higit $11 billion ang kanyang net worth, kilala siya hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pagiging sobrang matipid at mapagkumbaba. Ang kanyang reputasyon sa pagiging frugal ay umabot pa sa punto na bantay sarado niya ang paggamit ng toilet paper sa opisina ng kanyang kumpanya. Para sa iba tila kakaiba, overacting ito, pero para kay Premji, ito ay simpleng pagpapakita ng kanyang disiplina at prinsipyo na huwag mag-aksaya kahit sa maliliit na bagay. Kilala rin siya sa pagsisigurong pinapatay ang mga ilaw sa opisina bago umuwi ang mga empleyado. Isang simpleng gawain na nagpapakita ng kanyang malasakit sa pagtitipid at kapaligiran. Ang yaman ni Premji ay nagmula sa kanyang kumpanya na Wipro Limited na dati ay maliit na negosyo sa paggawa ng vegetable oil, ngunit kanyang pinalawak at ginawang isang higanteng tech company. Sa kanyang pamumuno, nakagawa ang kumpanya ng mga computer at nakipagsabayan sa mga kilalang international brands. Ngunit kahit nasa rurok ng tagumpay, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Sa halip na gumamit ng mga luxury car, matagal niyang ginamit ang isang lumang Ford. Nang ito'y masira, pinili niyang bumili ng Toyota Corolla. At matapos halos isang dekada, nang kailangan na ulit palitan, hindi siya bumili ng bagong kotse. Sa halip, binili niya ang isang lumang Mercedes E-Class mula sa isa niyang empleyado. Pero kung sa personal na gamit ay matipid si Premji, sa larangan ng pagtulong ay sobra siyang mapagbigay. Siya ay isa sa mga pinakamalaking philanthropist sa India at nakapag-donate na ng mahigit $500 million sa iba't ibang charities, ministries at proyekto. Isa rin siya sa mga unang sumali sa Giving Pledge, ang inisyatiba ni Bill Gates at Warren Buffett kung saan nangakong ibibigay ng mga super rich ang malaking bahagi ng kanilang kayamanan para sa makataong layunin. Sa madaling salita, si Asim Premji ay isang bilyonaryo na piniling mamuhay ng simple, ngunit gumamit ng kanyang yaman upang magdala ng malaking pagbabago sa lipunan. Ipinapakita niya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa luho, kundi sa kung gaano karaming tao ang natutulungan mo. Theo at Carl Albrecht, the Aldi brothers who built an empire of simplicity. Kung sa Amerika ay may Walmart, sa Europe naman ay mayroong Aldi, isang murang supermarket chain na itinayo ng magkapatid na sina Theo at Carl Albrecht. Sa kabila ng pagiging bilyonaryo na umabot ng mahigit $38 billion, ang yaman, ang dalawa ay nanatiling simple at halos mailap sa spotlight. Nagmula sila sa isang pamilyang mahirap, ang kanilang ama ay isang minero at ang ina ay may maliit na tindahan ng tinapay. Ang hirap ng kanilang kabataan ang naghubog sa kanila upang maging praktikal at masinop sa pera. Pero isa sa pinakakilalang pangyayari sa buhay nila ay nang si Theo ay makidnap at ikinulong ng 17 days. Kinailangan magbayad ng $2 million na ransom para siya ay mapalaya. At nakakagulat, tinuring ni Carl ang ransom bilang business expense. Isang halimbawa ng kanilang kakaibang pananaw sa pera at negosyo. Matapos ang insidente, lalong naging mailap ang magkapatid. Si Carl ay tumira lamang sa isang simpleng A-frame house na may 4 na palapag at maliit na terrace. Ang kanyang sasakyan, isang lumang Volkswagen mula pa noong 1980s. Si Theo naman ay naging sobrang paranoid, palaging naka-armored vehicle at laging nagpapalit ng ruta sa pagpasok sa trabaho. Maging sa maliliit na bagay makikita ang kanilang frugality. Si Theo halimbawa ay gumagamit ng mga stub ng lapis at madalas magsuot ng mumurahing damit na hindi swak sa katawan. Ang pagkain niya ay simple, madalas ay patatas lang.
At minsan sa isang proyekto ng bagong tindahan pinunapan niya ang sobrang kapal ng papel sa plano at sinabing mas mabuti kung manipis na papel na lang para makabawas sa gastos. Ang kanilang personal na disiplina at pagtitipid ay direktang naipakita sa operasyon ng Aldi. Ang tindahan ay kilala sa no-frills approach, walang masyadong display, walang mamahaling marketing at nakatutok lang sa pagbebenta ng quality products sa pinakamababang presyo. Dahil dito lumago ang Aldi bilang isa sa pinakamalalaking retail chain sa Europe. Ang kwento ng magkapatid na Albrecht ay nagpapatunay na hindi kailangan ng marangyang buhay para maging matagumpay. Sa halip na ipagyabang ang yaman, pinili nilang mamuhay ng simple at tahimik. At ito mismo ang nagdala ng inspirasyon sa kanilang negosyo. Huang Guangyu. Si Huang Guangyu, dating kinilala bilang pinakamayamang tao sa China, ay nagmula sa napakahirap na pamilya. Lumaki siya sa mga palayan at kabataan pa lang ay natutong mga lakal ng scrap para lang may makain. Sa kabila ng simula sa kahirapan, siya ang nagtayo ng GOM Group, ang pinakamalaking consumer electronics retailer sa China at umabot sa mahigit $6 billion ang kanyang net worth. Pero kakaiba si Huang kumpara sa ibang tycoon. Kahit nasa tugatog ng yaman, tumira lang siya sa isang simpleng apartment sa Beijing kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Hindi siya gumastos para sa mansyon o private yacht. Sabi nga ng ilang news outlet, mas kahawig pa raw niya ang isang magsasaka kaysa isang bilyonaryo. Hindi rin siya nahilig sa mamahaling hobbies tulad ng golf na uso sa China noong panahon na yon. Ang pagiging praktikal ni Huang ay may ugat sa kanyang kabataan. Dahil lumaki siyang kapos, nabound sa kanya ang disiplina at pagtitipid. At sa bansang tulad ng China, kung saan hindi laging maganda ang pagtingin ng publiko sa mga mayayaman, ang kanyang simpleng lifestyle ay nagsilbing proteksyon. Iwas akit sa atensyon, iwas galit sa publiko. Gayunpaman, hindi rin naging perpekto ang kanyang kwento. Noong 2010, siya ay naaresto dahil sa stock market manipulation at sinentensyahan ng 14 years na pagkakakulong. Kahit nasa likod ng rehas, nagawa pa rin niyang hawakan ang malaking bahagi ng kumpanya at umabot pa sa 55.3% ang kontrol niya sa GOME. Paglabas niya noong 2020, nagkataon na nakakuha ng bagong investors ang GOME at muling nabuhay ang negosyo. Pinatunayan nito ang patuloy na impluwensya ni Huang sa business world kahit pa dumaan siya sa matinding pagbagsak. Ang kwento ni Huang Guangyu ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mansyon, kotse o yacht. Maaari kang maging pinakamayaman, pero kung hindi ka marunong mag-ingat sa kapangyarihan at kayamanan, maaari ring bumagsak ang lahat sa isang iglap. David Green, the Hobby Lobby founder who sees wealth as God's money. Si David Green, ang nagtatag at CEO ng Hobby Lobby, ay isa sa mga bilyonaryo na hindi lang kilala bilang negosyante kundi bilang isang debotong Kristiyano. Nagsimula ang kanyang kwento noong 1970. Gamit lang ang $600 na utang para gumawa ng mga picture frame sa kanilang garahe. Mula sa maliit na simula, lumago ito hanggang maging isang higanteng arts and crafts chain na may daan-daang tindahan sa Amerika. Pero kahit umabot sa $4,600 million ang kanyang yaman, nanatili siyang simple. Imbes na gumastos sa marangyang kotse o private jet, mas pinipili niyang sumakay sa coach class, magmaneho ng lumang sasakyan at tumira sa isang ordinaryong bahay. Ayon kay Green, hindi kanya ang kayamanan niya. Pera raw ito ng Diyos at siya'y tagapangasiwa lamang. Hindi rin siya natakot na ipaglaban ang kanyang paniniwala. Noong panahon ng Obamacare, hinarap niya mismo ang gobyerno ng United States dahil sa mandate na obligadong magbigay ng contraceptive coverage ang mga kumpanya. Para kay Green, labag iyon sa kanyang pananampalataya. Bukod sa negosyo, kilala siya bilang isa sa mga pinakamalaking individual na donor para sa evangelical causes. Umabot sa higit $500 million ang naibigay niya sa iba't ibang misyon, simbahan at charities. Isa sa kanyang pinakamalaking proyekto ang pagtatayo ng Museum of the Bible sa Washington, D.C. na nagbukas noong November 17, 2017. Ang koleksyon dito ay may libu-libong artifacts at manuscripts tungkol sa kasaysayan ng Biblia. Ang kanyang pamumuhay ay malinaw na refleksyon ng kanyang pananampalataya. Simple, mapagkumbaba at nakatuon sa pagbibigay kaysa pag-aksaya. Para kay David Green, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mamahaling ari-arian, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong pera para sa mas mataas na layunin. Carlos Slim Helú, the humble billionaire of Mexico.
Si Carlos Slim Helú ay isa sa mga pinakamakapangyarihang negosyante sa buong mundo. Kilala siya bilang dating richest man in the world mula 2010 hanggang 2013 ayon sa Forbes. Ang kanyang negosyo ay nakasaklaw sa iba't ibang industriya, mula sa telecommunications, mining, construction, real estate hanggang finance. Siya ang may-ari ng Telmex, ang pinakamalaking internet at landline provider sa Mexico na kumukontrol sa halos 80% ng landlines at 90% ng telephone services sa bansa. Bukod dito, hawak din niya ang grupo Sanborns, isang retail empire ng department stores, restaurants at cafes. Hindi lamang sa Mexico lumalago ang impluwensya ni Slim. May hawak din siyang investment sa malalaking kumpanya gaya ng America Mobile, ang ikapitong pinakamalaking mobile network operator sa buong mundo. Isa rin siya sa mga investors ng New York Times kung saan siya ang pinakamalaking single shareholder. Pero kahit may estimated net worth na mahigit $11 billion, namumuhay si Slim ng simple at praktikal. Hindi siya nakatira sa marangyang mansyon, bagkus ay sa isang ordinaryong bahay sa Mexico City. Mas gusto niyang isulat sa notebook ang kanyang mga financial data kaysa gumamit ng computer. At kahit isa siyang billionaire, siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang kotse. Walang chauffeur, walang bodyguards, kahit pa kilalang delikado ang ilang lugar sa Mexico. Noong 1999, nang mamatay ang kanyang asawa, mas pinili niyang maglaan ng oras sa kanyang mga anak at apo kaysa sa luho. Hindi rin siya bumibili ng designer clothes. Mas gusto niyang isuot ang mga damit mula sa mga retail chain na siya rin ang may-ari. Pagdating sa pagtulong, bagamat hindi siya kasali sa giving pledge ni Bill Gates at Warren Buffett, malaking halaga na rin ang kanyang naibigay. Noong 2011, nag-donate siya ng mahigit $4 billion sa pamamagitan ng Carlos Slim Foundation. Isa sa kanyang mga proyekto ay ang Copa Telmex, isang amateur sports tournament na kinilala ng Guinness World Records noong 2007 at 2008 bilang pinakamalaking sports tournament sa mundo sa dami ng participants. Si Carlos Slim Helú ay patunay na hindi lahat ng bilyonaryo ay nakatingin lang sa luho. Para sa kanya mas mahalaga ang practicality, pamilya at ang paggamit ng kayamanan para makatulong sa lipunan. Terry Gou, the Foxconn founder who donates 90% of his wealth. Si Terry Gou, isang Taiwanese billionaire at founder ng Foxconn, ay isa sa mga pinakamahalagang personalidad sa global tech industry. Ang Foxconn ang pinakamalaking contract manufacturer ng electronics sa buong mundo. Dito ginagawa ang maraming sikat na devices gaya ng iPhone. Dahil sa kanyang impluwensya at relasyon sa mainland China, madalas siyang ikumpara sa mga political outsider tulad ni Donald Trump. Pero higit pa sa kanyang negosyo, kilala si Terry Gou sa pagiging simple at mapagbigay. Bago pa siya ikasal sa kanyang ikalawang asawa, pumirma siya ng kasunduan na ibibigay niya ang 90% ng kanyang yaman sa charity. Walang pag-aalinlangan itong tinanggap ng kanyang asawa. At mula noon naging malinaw na mas mahalaga kay Gou ang philanthropic work kaysa sa personal na luho. Noong kanyang kasal sa Taipei, marami ang nagulat dahil imbes na gumastos ng milyon-milyon, naglaan lang siya ng humigit kumulang $600,000. Mas lalo pa itong naging tampok sa media dahil ang kanyang ex-girlfriend na ikinasal din sa parehong weekend ay gumastos ng halos $6.5 million para sa kanyang kasal. Dahil dito, inulan si Gou ng kritisismo mula sa mga pahayagan tulad ng Taipei Times na nagsabing masyado siyang frugal para sa kanyang antas ng yaman. Ngunit kung titingnan, malinaw na may direksyon ang kanyang simpleng pamumuhay. Para kay Gou, hindi sukatan ang engranding selebrasyon o material na bagay para ipakita ang tunay na halaga ng pera. Mas mahalaga ang paggamit nito para sa mas malalaking layunin, tulong sa lipunan at pagpapalago ng mga oportunidad para sa iba. Sa kabila ng kanyang net worth na umaabot ng mahigit $7 billion, pinatunayan ni Terry Gou na kahit gaano kalaki ang kayamanan, hindi ito dapat umiikot lang sa personal na luho. Ang kanyang legacy ay hindi lang nakatali sa Foxconn, kundi pati sa kanyang pangako na ibahagi ang yaman sa mas nakararami. Christy Walton, the quiet philanthropist of the Walton family. Si Christy Walton ay byuda ni John Thomas Walton, isa sa mga anak ng Walmart founder na si Sam Walton noong 2005. Nang mamatay si John sa isang plane crash, minana ni Christy ang malaking bahagi ng yaman ng pamilya. Dahil dito, naging isa siya sa pinakamayayamang babae sa buong mundo na may net worth na higit $11 billion. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, pinili ni Christy ang isang payak at tahimik na pamumuhay.
Nakatira siya sa Jackson, Wyoming, malayo sa spotlight at bihirang-bihira siyang magpa-interview o magpakita sa media. Noong mga unang taon matapos ang aksidente ng kanyang asawa, nanirahan siya sa isang 19th century Victorian house sa California. Ngunit kalaunan ay idinonate niya ito sa charity at lumipat sa Wyoming para sa mas pribadong buhay. Kilala si Christy bilang isang seryosong Christian philanthropist. Malaki ang kanyang suporta sa mga proyekto para sa edukasyon at kalikasan. Isa sa kanyang pinunduhan ay ang pelikulang Bless Me, Ultima, isang adaptation ng isang kilalang nobela. Aktibo rin siya sa mga organisasyon tulad ng San Diego Natural History Museum at San Diego Zoological Society. Sa larangan ng edukasyon, malaki ang naiambag ni Christy sa Walton Family Charitable Support Foundation na nagbibigay ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga paaralan at universidad. Noong 2007, nakapag-donate ang foundation ng halos $1.6 billion para sa iba't ibang proyekto, kabilang ang Sam Walton College of Business sa University of Arkansas. Kung ikukumpara sa ibang bilyonaryo, mas pinili ni Christy ang maging low profile at iwas sa luho. Imbes na ipakita ang kanyang yaman sa publiko, tahimik niyang ginagamit ito upang magbigay ng mas malalim na epekto sa lipunan, lalo na sa mga bata at sa kapaligiran. David Tepper, the billionaire who still lives like an ordinary man. Si David Tepper ay isang hedge fund manager at negosyanteng may yaman na tinatayang nasa higit $20 billion. Sa kabila ng kanyang kayamanan, kilala si Tepper bilang isa sa iilang bilyonaryo na piniling manatiling simple ang pamumuhay. Isa sa kanyang pinakamalaking hakbang ay ang pagbili ng 2 sports teams, ang Carolina Panthers sa halagang $2.3 billion at ang Charlotte Football Club na nagkakahalaga ng $325 million. Ngunit kahit may ganitong malalaking pag-aari, pinili pa rin niyang manatili sa parehong bahay na binili nila ng kanyang asawa noong 1990 sa New Jersey. Isang simpleng 2-story house ito sa isang karaniwang subdivision at doon din lumaki ang kanilang 3 anak na pumasok lamang sa mga public school imbes na sa mamahaling private schools. Hindi tulad ng ibang bilyonaryo na may vacation houses o private islands, wala ni isa si Tepper. Kontento siya sa iisang tirahan at hindi nagpakalunod sa marangyang pamumuhay. Ang ganitong disiplina ay posibleng bunga ng kanyang karanasan noong nagsisimula pa lamang siya sa investments. Ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang stake sa 2 kumpanya sa Pennsylvania, ngunit parehong na-bankrupt. Ang karanasang iyon ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pagiging matipid at maingat sa pera. Ayon kay Tepper, hindi siya natatakot bumalik sa kanyang pinagmulan sa Pittsburgh at muling magtrabaho sa mga steel mills kung kinakailangan. Para sa kanya, ang yaman ay hindi dahilan para kalimutan ang pinagmulan, kundi dapat ay maging puhunan para sa mas maayos at praktikal na buhay. Sa kabila ng kanyang kayamanan at mga ari-arian, si David Tepper ay nananatiling grounded. Isang bilyonaryo na patunay na hindi kailangang maging maluho para masabing matagumpay. Ingvar Kamprad, the frugal founder of IKEA. Si Ingvar Kamprad, ang nagtatag ng sikat na furniture brand na IKEA, ay isa sa pinakamayamang tao sa Europa, ngunit kilala rin bilang isa sa pinakamatipid na bilyonaryo sa buong mundo. Kahit na bilyonaryo, palagi siyang namamasyal sakay ng economy class sa eroplano, bumibili ng mga second-hand na damit at madalas kumakain sa murang kantin ng IKEA kasama ang mga empleyado. Namuhay siya sa isang maliit na bahay sa Switzerland sa halip na isang palasyo at kahit noong malapit na siya sa dulo ng kanyang buhay, nagmamaneho pa rin siya ng luma at simpleng Volvo. Kilala rin siyang gumagamit ng parehong desk at upuan ng ilang dekada. Kahit kaya niyang bumili ng libo-libo nito mula sa sariling tindahan. Para kay Kamprad, ang pagiging simple ay hindi lang personal na disiplina. Ito rin ang pundasyon ng kanyang negosyo. Ang konsepto ng IKEA na magbigay ng abot-kayang furniture na ikaw mismo ang mag-a-assemble ay nakaangkla sa kanyang paniniwala na hindi kailangang maluho ang buhay para maging masaya at magtagumpay. Sa kanyang pagkamatay noong 2018, iniwan niya ang isang legacy ng practicality at humility. Isang paalala na kahit nasa tuktok ng kayamanan, pwedeng manatiling simple at grounded. Amancio Ortega, the low-key fashion billionaire. Si Amancio Ortega, ang founder ng Inditex na siyang may-ari ng brand na Zara, ay kabilang sa pinakamayayamang tao sa mundo. Pero kung iisipin mo, taliwas siya sa inaasahang lifestyle ng isang fashion tycoon. Imbes na dumalo sa magagarbong parties o lumabas sa mga flashy na okasyon,
halos hindi siya nagpapakita sa publiko. Namumuhay siya sa isang simpleng apartment sa La Coruña, Spain at madalas makita na kumakain sa parehong kantin ng kanyang mga empleyado. Kahit isa siya sa pinakamalaking pangalan sa fashion industry, hindi siya nakasuot ng designer clothes mula sa high-end brands. Sa halip, simple lang ang kanyang damit, kadalasan ay mula rin sa Zara. Mahilig din siyang maglakad-lakad sa paligid ng kanyang lugar nang hindi sinasamahan ng bodyguards, isang bagay na halos imposible para sa ibang bilyonaryo. At kahit isa siya sa pinakamayaman sa planeta, wala siyang marangyang lifestyle na katulad ng iba. Tahimik, low profile at malapit sa ordinaryong tao ang paraan ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang example ay patunay na kahit nasa taas ng industriya ng fashion at yaman, pwedeng mamuhay ng simple at iwas sa spotlight.